Sumasa inyo ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo, isang palatuntunan na maghahatid sa inyo ng magadalisay na aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Mga katotohanang maghahatid sa atin sa matuwid na landas ng paglilingkod sa Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa programang Ang Iglesia ni Cristo. Kami po ang inyong makakasama. Ako si kapatid na Jerry Luar Jr. at sa pagkakataong ito, kasama po natin ang kapatid na Gerson Guevara. Magandang araw sa iyo, kapatid na Gerson. Magandang araw po, kapatid na Jerry, at magandang araw po sa lahat ng mga naaabot ng programang ito ng Iglesia ni Cristo. At sana po nasa mabuti kayong kalagayan. At gaya po ng lagi nating hinihiling, kapatid na Jerry, sana'y lubos nilang pakinabangan ang mga salita po ng Diyos na ipaglilingkod po namin sa inyo. Kapatid na Gerson, tuwing sumasapit ang Disyembre 25, ay ipinagdiriwang ng mga kababayan nating Katoliko, gayon din ng mga kababayan nating Protestante, yung tinatawag nilang Christmas o Pasko. Kapag dumarating ang okasyong yaon ay pinananabikan at pinahahalagan yon ng mga kababayan natin. Ano kaya ang okasyong yan? At yung okasyong kayang yan ay dapat talagang ipagdiwang tuwing Disyembre 25 kagaya ng ginagawa ng mga kababayan natin. Ipaglingkod natin ngayon. Ano ba ang tinatawag na Christmas o Pasko? Pakinggan po ninyo, mga kababayan, ang aklat po na aming babasahin. Ito po pinamagatang Religion, Doctrine and Practice. Sa pahina 404 ay ganito po ang mababasa natin sa wikang Filipino na po. Pasko. Ang salitang Christmas ay binubuo ng mga salitang Christ at Mass. At ang kapistahan ay tinawag na gayon sapagkat sa araw na yaon ang misa sa pag-aalaala sa kapanganakan ni Kristo ay isinasagawa. Ang pagdiriwang ay idinaraos sa ika-25 ng Disyembre. Ito po ang ibinigay na kahulugan ng tinawag po itong Christmas sapagkat ang misa daw po nila na isinasagawa sa araw na iyon, Disyembre 25, ay bilang pag-aalaala sa kapanganakan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang itinatanong sa atin ay ganito eh. Bakit daw hindi tayo nakikiisa, tayong mga Iglesia ni Cristo, sa pagdiriwang na yan na ayon sa kanila ay yan daw ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Masama raw bang mag-celebrate ng birthday? Hindi masama na mag-celebrate ng birthday, kapatid na Jerry. Ang totoo, mga kababayan, kami man tayo, nagse-celebrate tayo ng ating birthday. Yun na nga ang kanilang napapansin pa eh. Hindi raw ba mas mahalaga ang birthday ng ating Panginoong Hesukristo kaysa sa birthday natin? Tayo nagse-celebrate ng birthday natin. Ayon sa kanila, birthday raw yan ng ating Panginoong Hesukristo. December 25 daw. Wag po sanang magagalit yung mga hindi po natin kapanampalataya. Pero marami po kasing question dyan sa kanilang ipinagdiriwang na kung tawagin nila ay Christmas. Una po, yung pong petsa pa lang yun, Disyembre 25. Opo. Yun kaya nga po ba ang petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? At ikalawa, yung mga ginagawa po nila bilang pagse-celebrate po nila doon sa tinatawag nilang Christmas. Yun kaya po naaayon sa Biblia. Mga kababayan, hintayin po ninyo at mamaya ipaglilingkod po namin sa inyo yan. Ipagpatuloy natin ang pagtalakay dyan, kapatid na Gerson. Paano kung may magtanong ng ganito? Hindi ba raw tayo masaya sa pagkapanganak sa ating Panginoong Hesukristo? Masaya po, kapatid na Jerry, sapagkat ganito po ang mababasa natin na nakasulat sa Biblia na idinulot ng kapanganakan po ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po natin sa Lucas sa 2:11 at mga talatang 13 hanggang 14. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Mga kababayan, ito po ang sinasabi ng Biblia.
Ang kapanganakan po ng ating Panginoong Hesukristo, gaya po ng ating binasa, ipinanganak anya sa inyo ang isang tagapagligtas. Kaya, kapatid na Jerry, masayang masaya tayo na ipinanganak po ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat ipinanganak ang tagapagligtas. At ang totoo, kapatid na Gerson, maging ang mga anghel sa langit ay nakipagsayaw, nagdiwang. Opo. Ayon pa rin sa binasa po ninyo sa Biblia, ano pa ang dulot ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi po sa ating binasa, luwalhatian niya sa Diyos sa kataas-taasan. Yan din po mga kababayan ng isang dahilan kaya masaya tayo na ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat nagbunga po ito ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos. Hindi lamang yun, may binanggit pa sa inyong binasa, ano pa ang ibinunga sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Ayon din po sa mga talatang binasa, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Bakit naman ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo nagdulot ng kapayapaan sa tao na kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan po natin ang sagot ni Apostol Pablo dito po sa aklat ng Kolosas sa 1 at 21. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masasama. Itong dahilan, kapatid na Jerry, kaya nagdulot po ng kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, ang tao dahil po sa kasalanan, sa kasamaan, itinuring po ng ating Panginoong Diyos na kanyang kaaway. Ano ang itinakda ng Diyos sa mga itinuring niyang kaaway dahil sa kasalanan kung kaya't kailangan na nila ng kapayapaan sa ating Panginoon Diyos? Si Apostol Pablo pa rin po ang sasagot sa atin. Dito naman po sa aklat ng Ebreo sa 10 at 27, ganito po ang ating mababasa. Wala nang natitira, kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating, ang paghuhukom at ang nagngangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Ito po ang itinakda sa mga kaaway o kalaban ng ating Panginoon Diyos. Ibubulid po sa dagat-dagatang apoy sa araw ng paghuhukom. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa mga taong naging kaaway po ng Diyos upang ang tao magkaroon ng kapayapaan sa ating Panginoon Diyos? Ganito naman po ang mababasa natin dito po sa aklat ng Efeso sa 2 at 15. Ganito po ang pahayag. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Mga kababayan, ito po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo upang sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Bagamat ang tao po ay itinuring ng ating Panginoong Diyos na kanyang kaaway. Apo. Ang sabi po sa talata na ating binasa, inalis ng ating Panginoong Hesukristo ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Ano ang napakahalagang ibinunga sa tao nang ang tao ay maalis na sa pagiging kaaway ng Diyos, maalis na sa pagiging kaalit ng ating Panginoon Diyos? Ayon din po sa Biblia, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Baka may magsabi ng ganito, kapatid na Gerson. Ganun naman pala, napakaraming mabubuting idinulot sa tao ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit hindi kayo nakikiisa? Tayo mga Iglesia ni Cristo. Sa pagdiriwang ng Christmas o Pasko, tuwing Disyembre 25, kagaya ng mga Protestante at mga Katoliko, bilang pag-aalaala sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero bago po ninyo sagutin yan, magpapakilala lamang po muna ang ating himpilan. Mamaya po sa aming pagbabalik, ipagpapatuloy po natin ang ating pagtalakay. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo. Kapatid na Jason, bago tayo pumunta dun sa iniwan nating pagtalakay, batiin lang natin ang mga taga-subaybay natin. Diyan po sa distrito po ng Maynila, lalo na po sa lokal ng Pandacan. Magandang araw po. Salamat sa inyong ginagawang pagsubaybay.
Binabati din po natin ang lahat ng mga nagsisipag-aral, mga tagapagturo mula po sa Iglesia ni Cristo Church of Christ School for Ministers. Kumusta po kayo mga kapatid? Kapatid na Gerson, iniwan nating katanungan kanina. Bakit hindi nakikiisa ang Iglesia ni Cristo sa mga Protestante at mga Katoliko sa ginagawang pagdiriwang ng Pasko o Christmas bilang pag-aalaala sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Una po sa lahat, wala pong mababasang utos sa Biblia, kapatid na Jerry, na dapat gunitain o ipagdiwang yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At ikalawa po, wag po sanang magagalit yung mga hindi natin kapanampalataya. Subalit ang isinasagawa po ng mga Katoliko at Protestante na tinatawag nilang Christmas o Pasko ay isang kapistahang pagano bilang paggunita po nila o pagpaparangal sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Gaya po ng mababasa natin yan dito po sa isang aklat ng Iglesia Katolika. Pinamagatan pong Handbook of Christian Feasts and Customs. Isinulat po ni Francis Weiser dito po sa pahina 61 sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Nasabi na sa ilang pagkakataon na ang natividad, kapanganakan ni Jesus, ay isa lamang isinakristiyanong kapistahang pagano. Ayon na rin po sa aklat ng Iglesia Katolika, kapatid na Jerry, ang tungkol daw po sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo o yung tinatawag nilang nativity o natividad, ito raw po ay isang isinakristiyanong kapistahang pagano. Sa makatwid, ang gayong gawain ay mula sa mga pagano. Tama. Mga mahal po naming taga-subaybay, kung ang pagdiriwang po ng Christmas o Pasko ay talagang pagdiriwang na ginagawa ng mga tunay na Kristiyano, dapat nga ho talagang isagawa yan. Pero hindi po Maliwanag ang pagtuturo sa aklat ng Iglesia Katolika na binasa sa atin, ito ay pagdiriwang na isinakristyano mula po sa gawaing pagano. Ang totoo, hindi lang yan, kapatid na Gerson. Ano pa ang mababasa natin na talagang ang pagdiriwang ng Pasko o Christmas tuwing Disyembre 25 ay mula sa gawaing pagano? Itutuloy lang po natin ang pagbasa sa aklat po ng Iglesia Katolika. Dito pa rin po sa Handbook of Christian Feasts and Customs. Pakinggan po ninyo. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano taong 275 ay ipinagdiwang ang kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinao sa buong imperyo ang mga dakilang paganong pagdiriwang na panrelihiyon ng kultong Mitraiko. Maliwanag po sa binasa natin ito, kapatid na Jerry, na ang pagdiriwang po tuwing Disyembre 25, gaya po ng ating nabasa, piyesta po ng mga pagano na tinatawag po nilang Sol Invictus o hindi mapananaigang araw. Ang Disyembre 25 pang araw po, gaya ng ating nabasa, ay tinatawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw. Sa panahong ito po, idinaraos yung malalaking paganong pandiriwang na panrelihiyon ng kultong Mitraiko. Mga mahal naming taga-subaybay, pansinin po ninyo kung ano ang pinagkunan po nila nang ipinagdiriwang po nilang Pasko o Christmas. Mula po sa gawain ng mga pagano. Ito po ang dahilan kung bakit ang Iglesia ni Cristo ay hindi po nakikiisa sa isinasagawang paggunita o pagdiriwang ng mga Katoliko at mga Protestante nung tinatawag na Pasko tuwing Disyembre 25. Una po, hindi po ipinag-uutos ng banal na kasulatan o ng Biblia na ipagdiwang po ang kapanganakan ng ating Panginoong Sukristo. Ikalawa po, ang ginagawa po nilang pagdiriwang o selebrasyon, ang pinagkunan po ay pagdiriwang po ng mga taong pagano. Kapistahan po o pagdiriwang nung kanilang mga tinatawag na Diyos-Diyusan. Hindi po tunay na Diyos. Kapatid na Gerson, yun lamang bang petsa ang kinuha po nila
sa mga kapistahan po ng mga pagano. Hindi lamang po ang petsa ang kinuha nila mula sa mga pagano, kapatid na Jerry, kundi maging yung mga gawain. Ganito pong mababasa natin mula sa isang aklat pinamagatang The Two Babylons or the Papal Worship. Ganito po ang nakatala sa pahina 97 sa wikang Filipino na po. Ang mga kandila sa ilang bahagi ng Inglaterra na sinisindihan tuwing bisperas ng Pasko at ginagamit sa buong panahon ng pagdiriwang ay sinisindihan din ng mga pagano sa bisperas ng kapistahan ng Diyos ng Babylonia upang parangalan siya, sapagkat isa sa mga mapagkakakilanlang kaibahan ng pagsamba sa Kanya ang magkaroon ng mga sinindihang kandila sa Kanyang mga dambana. Ang Christmas tree na ngayon ay lubhang pangkaraniwan na sa atin ay pangkaraniwan din sa paganong Roma at paganong Ehipto. Kapatid na Jerry, mga kababayan, maging yung pagsisindi po pala nila ng kandila kapag bisperas ng kanilang Pasko, hango po sa gawaing pagano. Ang sabi nga, ang mga kandila sa ilang bahagi ng Inglaterra na sinisindihan tuwing bisperas ng Pasko ay sinisindihan din ng mga pagano sa bisperas ng kapistahan ng Diyos ng Babylonia. At ang totoo, kapatid na Jerry, mga kababayan, binanggit din po dito na yung Christmas tree, ito po yung nakikita natin sa maraming mga bahay ng Iglesia Karaniwan yan, Katolika. pagka gumugunita nga silang tinatawag na Pasko, Oh. may Christmas tree. Halos hindi po pwedeng wala yung Christmas tree pagka Pasko po nila. Pero sana napansin po ninyo, mga kababayan, ang Christmas tree na ngayon ay lubhang pangkaraniwan na ay pangkaraniwan din sa paganong Roma at paganong Ehipto. Siguro ay balikan lang natin, kapatid na Gerson, mga mahal naming taga-subaybay, isa-isayin lang ho natin uli. Yun pong kapistahan ng pagano, pinagkunan po yun para ipagdiwang yung tinatawag na Pasko. Yung petsa po, December 25, galing din Opo. doon sa kapistahang pagano. At yung pamamaraan po, yung pagsisindi po ng kandila, binasa po sa atin, galing din po sa ginagawang pagdiriwang ng mga pagano. At ito nga, yung pong Christmas tree, na bahagi rin ng pagdiriwang nung tinatawag po na Pasko. Kapatid na Gerson, ayon sa mga nagsuri, ano ba ang sinasabi po nila tungkol po sa tinatawag na Christmas tree? Ang babasahin po natin, kapatid na Jerry, ay isang encyclopedia. Ito pong Collier's Encyclopedia sa volume 6 sa page 404 sa wikang Filipino. Ganito po ang nakatala. Ang ilan sa mga otoridad ay itinuturing ang Christmas tree na isang namalaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano at tinatalunton ito sa matandang Roma at Ehipto. Mga kababayan, sana napansin po ninyo, ayon na rin po sa mga nagsuri, ang tinatawag na Christmas tree ay umiiral na labi ng pagsamba sa puno. Sa makatwid, ito po'y gawang Ang pagano. pagano. Kaya nga po binanggit kanina sa binasa natin, ito po'y matatalunton sa mga pagano sa Roma at Ehipto. Paano kung may magsabi ng ganito, kapatid na Gerson? Wala naman sigurong masama na yung mga paggunita, mga gawain na mula sa mga pagano ay gamitin sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Sukristo. Kagaya nga niyang ang isa nga ay ang tinatawag nilang Christmas. Hindi tayo ang sasagot niyan, kapatid na Jerry. Mga kababayan, Biblia po ang ating tatanungin. Ganito pong mababasa natin sa Aklat ng Efeso sa 4:17 hanggang 18. Ganito po ang ating mababasa. Kaya't ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ng mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan. Dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso, hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Mga kaibigan, ito po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga pagano. Gaya po ng ating nabasa, ang mga pagano anya'y walang kabuluhan ang mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan. Kaya isipin ninyo, kapatid na Jerry, bakit natin gagayahin yung ginagawa ng mga pagano, maging yung mga isineselebrate ng mga pagano, kung ayon sa Biblia, nadirimlan sila at walang kabuluhan ang kanilang iniisip.
Sa ganyang kalagayan, kapatid na Gerson, kung sasangguniin ang banal na kasulatan, maliligtas ba ang mga pagano? Dito pa rin po sa aklat ng Efeso, ngayon naman ay sa 2, sa 11 at 12, ganito po ang pahayag. Alalahanin ninyong kayo'y dating mga pagano. Hiwalay kayo noon kay Kristo at hindi kabilang sa Israel. Wala kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila. Wala kayong Diyos o pag-asa sa kaligtasan. Maliwanag ang pagtuturo po ng banal na kasulatan. Ang mga pagano, hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo, wala pong pag-asa sa kaligtasan. Mga mahal po naming taga-subaybay, sana po ay nakatulong sa inyong ginagawang pagsusuri ang ginawa po nating pagtalakay. Pinakahangad po namin na makasama po kayo sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos dito po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, inanyayahan po muna namin kayo, samahan kami sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat ng marami po, Ama. Opo. Muli mo pong ipinahintulot na marinig ang iyong mga katotohanan Amen. ng aming mga taga-subaybay. Opo. Maging gabay po ito upang ang magawa po ay ang tunay na paglilingkod po sa iyo. Amen. Panginoong Hesus, lumalapit kami sa iyo. Opo. Muli kaming ilapit at ipamagitan sa Ama. Opo. Dinggin ang mga panalangin po namin. Amen. Ama, sa muling paglapit namin sa iyo, Opo. salamat ng marami. Iniingatan mo po ang buong iglesia Opo. sa pangunguna ng aming pinakamamahal na kapatid, Opo. ang tagapamahalang pangkalahatan, Amen. ang kapatid na Eduardo Vimanal. Amen. Hinihiling po namin ang lahat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kung mayroon kayong katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa dcem954@isaradio.org. Malugod din namin kayong inaanyayahan sa aming mga pagsamba at pagdudoktrina o magbasa ng mga lathalaing pasugo at subaybayan ang aming mga programa sa INC TV. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa mga ministro at mga may tungkulin sa Iglesia ni Cristo sa pinakamalapit na lokal sa inyong pook.